ako. Kakatapos ko lang maligo and maglaba ng konting gamit ko. So, punta na kayo ni Papa ng Robbins para mag-lunch doon. Let's go! So, labas na tayo, guys. Punta na tayo, Robbins. Hello! Pwede nagbabalik. 5 minutes walk. Andun na tayo. So, lakadin lang natin. Kailangan natin ito mag-walk. Ayan, lakadin lang natin. Oh. Ano ba to? Department of Justice. Supreme Court ba to, guys? Sa Robinson. Ito na. Tawid lang kami. Pasok na tayo, guys. So, daan muna tayo sa department store para try natin mag-walk-in sa Sanmar. Para sa Sanmar. Saan pa yung department store? For pick up na po ba? Dito na kami sa loob, guys. Hanap lang kami ng makakain. Salmon belly, guys. Favorite. Magkano po dito? 5.90. Dito po sa ano, belly? 2.50. Ito pa? Ito po. Ito ma, may luto na rito. Yummy. Favorite. May luto na po. Ayun na lang po. Luto na. Kanin po ba? Tatlo po. Balikan mo. Ang sarap nito. Kain, guys. Salmon belly. And express. Kain. Super favorite to, guys, ni Father. Tapos na kami, guys, ni Papa kumain. Parang iba naman. Ayan, mga waterproof na yan. Once na natuyo na siya, hindi na yan nag-i-spread. At saka ma'am, hindi siya heavy sa labi. Pang shimmer siya. Yes, pag gusto mo Rita? Okay. Dito tayo sa side. Ay, cute. Bagay siya sa mga morena, guys. Yes, ma'am, pwede sa moreno. Pwede sa morena, pwede sa mga puti. Maganda. Maganda to sa mga party. Yes. Dito sa body, sa hair, pwede rin. At saka sa eyes. Parang hair color. Itim yan, no? Itim sa black yan. Color daw siya. Highlight mo siya, no? Highlight mo siya, no? Ito yung lotion na hinahanap ko, guys. Gusto kong dalhin doon kasi ang bango niya and gusto ko talaga siya. Supermarket kasi, guys. Durian. Durian, guys. 5.99. Maalam pala ang salak niya talaga. Durian. Gadang ka? Requesting to all cashiers B600, B600. Hey guys, kabalik na kami sa hotel. Gawa lang tayo ng call. Bili lang kami ng bread puff, banana cue, sa Ace. Then sa supermarket, ito lang naman yung binili namin. Yogurt, strawberry, and Yakult, guys. Then yung bumili kami ng hopya. Freshly cooked hopya. Then itong butcheron, gusto kong i-try.
kung anong lasa. Hindi pa kami ito nakakatikim. Para siguro siyang chicken skin. Sa Watson, ito lang naman yung binili ko guys. Ito, for US, yung hair color daw ni Papa. Pangahit lang ng kilo. Yun lang. Okay guys, try natin. Try natin. Ang sarap. Sarap. Ano kayong part to guys ng manok, no? Botcheron. Sarap. Doon ang balat ng manok. Hindi, iba. Diba, iba naman guys ang ano, chicken skin. Kanina pala guys, may na-receive akong tawag from embassy. Although, diba, yung documents ko, pinasa ko na ulit sa Parcal, pabalik sa kanila. Kasi yung Parcal building guys, ito talaga yung drop-off center ng US Embassy. Kapag halimbawa, merong mga problema sa inyong visa for correction or merong mga 221G documents kayong kailangan isend sa kanila pabalik before your interview or after your interview, which is in my case, visa correction siya kasi merong i-correct sa aking visa kasi tapos lang aking interview. So, ito guys. Marami siguro sa inyo nagtataka. Makisaid ako dyan, pakilala ko. Kung ano ba yung naging problema. Ano yung ba yung naging problema ng passport ko. Guys, kasi naman yung spelling ng aking fiancé, middle name lang naman. Spelling ng middle name ng aking fiancé, mali yung nailagay nila. Mali yung spelling. Sounds the same. Pero pag babasahin mo, mali talaga yung spelling. So, diba, nakita nyo, sa Reels, nag-edit ako ng Reels, and then nakita nyo yung post ko na yun na na-receive ko na nga yung aking passport. And then, habang ini-edit ko siya, remember, kailangan kong i-hide bawat details kasi nga, dapat private yun. Nakita ko na mali yung middle name talaga ng aking fiancé. Agad-agad ko siyang tinawag sa US Service Desk. Ang sabi daw na nakausap ko, ay ma'am, kinakailangan niyo po talaga siyang ibalik kasi kahit isang letter yan, magkakaroon po kayo ng problema. Yung To Go Express na kanilang, yun yung kanilang, anong tawag doon pa sa To Go? Yun yung, dati kasi LBC yung kanilang ginagamit na courier para ipadala yung, halimbawa, from province kayo, tapos ayaw nyong i-pick up sa Parcal building yung inyong passport, tapos na yung interview nyo, tapos approve na kayo. But you have two options, guys. Either ipipick up nyo yung inyong passport sa Parcal building, which is for free, sa VAC Center, kung saan ginawa din namin yung aming biometrics before interview. Pwede nyo siya doon i-pick up. Or kapag nasa province kayo, for delivery naman siya, pero may bayad na 600 pesos, which in my case, yun yung pinili ko kasi ayaw kong yung masyadong matagal sa Manila. So, yun yung pinili ko. Ginawa ko, pinadeliver ko na lang siya sa province. Nagbayad na lang ako ng 600 pesos. To go yung kanilang courier na gamit para isan yung documents sa mga, applicant from province. Dapat pala guys, yung ginawa ko, na lang, pick up na lang sana sa Parcal, free pa, and at the same time, na-check ko agad sana yung documents, and hindi na namin kailangan bumalik pa. So, hindi pala sila nagdi-deliver ng guys, ng documents pabalik dito sa embassy. So, kinakailangan na walang ibang options, balik dito sa Manila. Yung ginawa namin, kaya nandito kami ngayon. Sinend namin yung documents sa Parcal. Good thing is, free naman siya. Free naman yung pag-send ng documents. And then one day lang, na-receive na siya ng US Embassy. And ito yung sabi guys. Receive ko yung call kanina, and then sabi doon ng nakausap ko, ibabalik ulit nila yung passport kasi yung middle name guys ang fiancé ko kahit mali. Wala daw yung magiging problema sa port of entry pagkarating ko ng US. Yung port of entry pala namin is sa Seattle, Tacoma. Yun yung aming port of entry. Sa Washington ata, yan yung kung hindi ako nagkakamali. Wala naman daw yung magiging problema pag present sa immigration officer. Dinouble check ko talaga guys. As in, tanong ako ng tanong kung walang magiging problema. Kasi meron pa akong CFO eh. Yung CFO naman guys, ito yung seminar na kailangan gawin. Especially kami mga fiancé visa filers. Ano ba yung ng CFO? Commission on Filipino Overseas ata. Na kailangan namin siyang gawin once na automatic na receive namin yung passport. Which in my case, hindi ko agad siya nagawa kasi nga may error sa passport ko, yung middle name. Tapos sabi ng babae na nakausap ko,
from embassy mismo na wala naman pala yun magiging problema. Kaya hindi agad ako nakapag-schedule ng CFO. So ngayon mag-schedule na ako para habang nasa Manila magawa ko na siya. Yung CFO kasi guys, kinakailangan kong magawa ito kasi sabi ko nga, yung mga fiancé visa filers, kinakailangan dumaan muna sa CFO. Last step kasi yung certificate na isi-send nila sa seminar sa email after ng seminar, kinakailangan yung i-present sa port of entry pagkarating ng US. So sa mga fiancé visa filers dyan na may same error, wag nyo na siyang i-ano guys. Kasi yun lang din naman yung sasabihin sa inyo. Wag nyo na siyang ibalik kasi wala naman daw siyang magiging problema. Pero much better na itawag nyo pa din siya kasi iba-iba kasi tayo ng case. Pero in my case, yun yung solusyon na wala naman yung magiging problema. As long as yung applicant's detail, ikaw mismo, napapasok ng border nila, walang problema yung name mo, walang error, walang misspelled na gender, birth date, address, walang problema, you're good to go. Peach. Try natin tong peach. First time ko to tikman kasi every time na nag-yogurt ako, mostly, strawberry. Ngayon, try natin to. Sabi ni Icing yung peach daw kasi halos kalasa lang siya nung mangga natin dito na yung nilalagay sa Graham. So, tikman natin. Try natin guys kung lasang peach niya ba. Labas naman kami para maghanap ng dinner. Pinakaayos ang person. Hi guys, pakita ko din pala tong trinay ng babae sa kamay ko. Yung mga lipstick na try. Maganda siya. Naghugas ako ng kamay, hindi pa din nawawala. So kapag kakain kayo ng restaurant, maganda to. Pag ayaw nyo mawala yung color ng lips nyo. Gabi na guys. Balik lang namin guys. Take out na ko ng inasal. Halo-halo. Ipapa. Bumili lang din kami ng lemon juice at mangosteen. Isda with rice. Kain. Itong halo-halo medyo natulo na guys. Kakatapos lang namin kumain. So ngayon na ako, skincare routine sa gabi and then para makatulog na. So ipakita ko sa inyo. Ito pala yung ginagamit ko guys. Beauty White Facial Toner. Isang set siya guys. Merong sabon, merong rejuve cream para sa gabi, merong sunscreen sa umaga, at itong Beauty White Facial Toner. Ito. Toner. And meron din ito. Ito yung para sa gabi. Pakita ko sa inyo yung skincare ko tuwing gabi guys. So, gamit yung sabon, guys. Kaya pala nag-decide ako nitong gumamit kasi puro meron ako yung mga pinag-pimplesan ko. Kung gusto ko siyang mawala yung mga pimple mark. And sabi ko ngayon, naging problem ko nung last time. Ang raming whiteheads and blackheads sa ilong ko. Kaya yung product na ito, madali siyang makapag-alis nun. Makatanggal noon. Ano siya, bali, ko na din naman to nagamit, beses nagamit. And for 1 month siya ginagamit. Even noon pa naman, gumagamit ako ng product na ganyan. Pero ibang product yun. Brilliant ata yun. Maganda talaga siya sa skin after 1 month. May process lang talaga siya. For 1 month, magpipil yung skin mo. Red. Mag-red talaga yung mukha mo yan. Pero after nun, maganda yung effect. Para kang glassy skin. Pero dapat, may din yung paggamit. Hindi naman siya kada buwan. Halimbawa, natapos mo na yung isang buong buwan. Next year ka na lang ulit gumamit. Or, pag
bigay ka ng ano, time interval, like, after 2 years ka ulit gumamit. Kasi ganun yung ginawa ko. Last time na gamit ko nito is bago dumating yung aking fiancé. First visit niya, gumamit ako niyan. And ganito talaga yung effect. Nag-red yung mukha. Karoon ng mga bak-bak-bak-bak. Nag-peel talaga. Pero maganda after. Kasi nalilinis talaga yung skin mo. Pero hindi siya advisable gamitin kada buwan. Ito kasi process lang siya. Then after nun, nagamit yung 1 month. Bili na lang kayong for maintenance. Support talaga ng process yung pupula yung mukha mo kasi nga nagbabakbak. Ito, dahil sa product din na yan. Pero mawawala lang din yan. Then ito, yan mga yan. Diba nakikita nyo? Then dito pa. Ayan. So mawawala lang naman yan. Then after yung magsabon, toner naman. So, medyo mahapdi siya. Ahapdian to, ha. Siguro nakagamit ako ng product na mga ganito. Yung una, college pa ako noon. Ang tawag pa noon is Dr. Alvin ata yun. Ganda talaga siya. Sobrang nagbakbak yung mukha ko noon kasi virgin pa yung mukha ko noon and hindi pa talaga ako gumagamit ng any product na ganitong set na matapang talaga sa mukha. Super nagbakbak yun guys. Nag-OJT ako. OJT pa ako noon. And then after noon, nasundan na siya is nasa mission ata ako. And then after ng mission, ito na, pangatlo, yung pagsundo ko sa fiancé ko nung umuwi siya. And after noon, after 2 years, nasundan naman siya. Ngayon lang. Yeah. Usually, kapag naglalagay ako nito sa bahay, tapat talaga ako sa electric fan kasi hapdi niya. Especially pag mga few weeks niyo palang ginagamit. Ang hapdi talaga niya sa mukha. But right now, hindi naman na siya masyado. Kasi ilang weeks ko na din naman ito ginagamit. After niyan, ito na yung cream para sa gabi. Ito talaga yung nakakapabakbak. Napalamiss mo naman pa si Mama? Yeah. Ano lang. Then after, tigil nyo na. Gamit na lang kayo pang maintenance kasi glass skin na kayo yan. Hindi ko alam sa iba guys ha, pero kung effective siya. Pero sa akin kasi ilang, na ako nitong gumagamit. Beses. So okay na siya. Yun lang guys. Mag-brush na ako ng teeth maya-maya. So yun lang yung vlog natin guys ngayong araw. I hope you enjoyed this vlog and I hope to see you guys on my next vlog. Thank you for watching. Every moment's magic, feel it